Hello guys, good morning, good morning, good morning. Ah, Nandito na naman tayo, no? Mayroon tayong customer magpapagawa ng kanyang charger sa laptop. So, kita nyo may nakataling electrical tape. Natatawa nga yung may-ari nito kasi kala daw niya is wire lang yung sira. So ayan, nagkakabaliktad-baliktad pa yung gawa nila. Yung positive nalagay sa negative, yung negative nalagay sa positive. So ayan, akala nila ganun lang kadali yung trabaho natin, no? So actually nag-inquire pala ito si sir sa atin makaraang linggo. Kaya akala niya ganun lang kadali, kaya sinubukan niyang gawin. So wala namang mali sa mag-DIY. Kaso lang medyo may pagkadelikado kasi malakas din yung kuryente nito, 19 volts DC. So pwede sirain yung laptop mo nito. So ayun, bumalik si sir. Sabi niya ipapagawa na daw niya yung charger niya. So may medyo kamahalan din yung original na charger nito, mga guys. Okay na. So mas mabuti pang ipagawa mo kaysa bumili ka ng mumurahing charger. Masisira talaga yung laptop niya. Wala sunog yung laptop kasi yung kuryente noon hindi 19 volts hindi consistent. Minsan bababa yung kuryente, minsan naman tataas. Hindi siya kagaya sa original na nanatili ng 19 volts yung kuryente niya. So ayun, binuksan natin itong mga charger na ganito sa mga laptop, guys. Medyo mahirap talaga buksan yan kasi wala yung mga bolt, naka-compress yan lahat. So ayan, tinuruan ko si sir kung anong ilagay niya kasi mayroong patakaran kasi dito sa shop. Magpagawa ka ng mga gadget mo, may pipilapan ka. Bagong na yan, bagong basta yun na yun, hirap i-explain kasi binago ko yung strategy sa shop. Pag magpagawa ka, mag-fill up ka muna para hindi labag sa kalooban mo na nagpagawa ka. Kumbaga sinadya mo talaga na ipagawa mo yung gadget mo, kumbaga walang sa pilitan. At saka mayroon nakalagay doon sa sa papel na mga karapatan ng customer at karapatan din ng isang technician. Yun, pinutol natin yung wire, yung sinulda niya puputulin din natin. Ayan. So medyo may katagalan din kunti itong video natin. Huwag lang kayong mainip, ha. Tingnan nyo na lang mabuti. Ang paggawa ng charger, guys, hindi ito madali kasi yun nga, sinabi ko na walang bolt ito, naka-compress. So dahan-dahanin mo talagang buksan na hindi masisira yung cover niya. Kailangan pagbalik mo hindi masyadong pangit yung casing niya. Kasi minsan pag masisira talaga yung casing ng charger minsan kasi sa sobrang tigas ng kanyang glue na nilagay. Yan, guys, medyo bibilis-bilisan natin konti. Ito yung isang itong anak ko, may inutos ako sa kanya kasi minsan kasi mami-misplace yung mga ibang gamit ko. Yan, pinutusan ko siyang hanapin mo nga yun kasi kailangan ko ganito ganon. Mabuti naman is mabilis din yung anak ko maghanap. Yan, guys, nirestore na natin. Yan.
Yan na, sinubukan natin. Check natin yung voltage niya. Present na yung 19 volts niya. Yan. So, balik na natin yung wire at saka yung casing niya. Yan. So, lagyan natin ng pandikit para hindi basta-basta mabuksan. Ayan. So, sinampulan natin yung laptop ni sir. Okay na daw. So, okay na. Gawa na natin ng resibo. Okay. Maraming salamat nga pala sa panunood at pag-share. Okay guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.